ang koinos. Apil na ang akatartos. Okay, basahon na to ha. Klaro kayo ni. Atong sundan siya. Kay ang giigon sa to Ginoo ni San Pedro atong balikan. Atong sundan ni atong pinangga kay nagtuo siya wa nato sundi ba? No? Ningon na natong unang sa to papa kaya magibalik-balik god nga ang iyong unang sa to papa wa mo ka og baboy, nya kamo perti ka og baboy. Mo na nga ayo na ninyo naa nga si San Pedro una niyo sa to papa kay wa mo mutuman. Okay. Atong basahon nya ang iyang term kaganina napoy sa term nga bruma, no? Dili na bro mama no? No. Pero sundan nato na siya. Kay kung di nato ni sundan, nagtuuta nga sakto jud kay bayinting. Kay pangutana ang atong gisundan siya sa uno Acts of the Apostle chapter 10 verse 14. Kay duha ka term ni. Una, koinos. Usa to ikaduha, akatartos. Kamo kuno be? Mo ni new term na to ha. Kay to gisundan. Koinos o akatartos. Matod pa niya, ang koinos kuno gihinluan. Why apil ang akatartos? Kaya apil ko ng baboy dito sa akatartos. Okay, sundan na to. Ato pinangga nga igsuon. Unsa may gisulti ni San Pedro? May ni kay doon na tayo new terms. No? Salamat ang bayinting, no? Ato yun yung sundan. Kung naibaw ba siya, unsa ni nominative case ba ni? Ato ni sundan. Kay mayong nis Greek. Garong totoo, no? Genitive case ba ni? Vocative case ba ni? Okay, may problema. So, karon unsa man ang pangutana ni San Pedro? Ato basahon na Acts of the Apostle chapter 10 verse 14. I have never eaten anything koinos or akatartos. Duha yung pangutana. Pero sa may tubag sa Ginoo, ayaw lagi isipa nga hugaw ang gihinluan na sa Ginoo. Ang gihinluan sa Ginoo dili lang ang koinos. Apil na ang akatartos. Kay ang tubag sa Ginoo, duha jud ang iyang hinluan. O gani, arita sa komentaryo mga kaigsunan. Kaya itong palahuman pa jud. Kaya di nato pasaw pag-adlaw, gani mga terminology, murag nakalamang siya kung di nato sundan. Amen? Muni, ang koinos mga igsoon, atong basahon ha, ang kalainan sa koinos o sa akatartos. O yung sa totondo ka term? Koinos, akatartos. Yes, paminaw ba yung ting? Akatartos. No. Muni ang deeper theological contrast. Ato ni sundan siya. Kung di na ito sundan, mura pong sakto. Ningon siya, ang gihiluas Ginoo, Brad Kaloy, ang koinos ra. Nagyama-yama din siya. Yang pangutana ni Pedro, wa pa ko kaon o koinos o akatartos. Nahugaw na. Pero sa may tubas Ginoo. Ayaw isipa. Basahon na to ha. Okay. Acts of the Apostle. Unang ato yun yung tagod-taguron ng argumento sa itong pinangga. Parang dili magpadayon ba? Lisod kay magpadayon. Ay, no? Antod karon pipila lang kayang membro. Wala samot na ito ni sundan. Atong basahon na. Duha ang pangutana ni San Pedro. Ginoo po kakaon o mahugaw. Usa nang mahugaw? O dili balaan? Koinos o akatartos? Ingon bus bayiting, wa may labot ang akatartos. Ang pangutana karon, kini bang unclean food asa man na nabilong sa koinos o sa akatartos? Atong basahon. Okay. Atong basahon diri sa theological distinction of contrast dining duha ka term mga igsoon na gigamit pag-ayo sa itong pinangga. Okay. Koinos, often human defiled cultural, religious boundaries can be consecrated or made holy. Maybe neutral, just not set apart. Usay
Padayon ani unclean food. Romans chapter 14, Acts chapter 10. So diri man kay sunan makita na to nga apil di ay sa koinos ang unclean food. Nakaron kining akatartos sa mga Hudyo di ay more refer ni sa unclean spirits. Atong basahon ha. Okay. Mao ni siya ang distinction mga igsoon. Ato lang basahon og dugang parang mapalawman jud nato. Kay kung di nato ni palawman, okay. Example to illustrate the difference between koinos and akatartos. So ang topic nato ron, isa to? Koinos. Salamat ang bayente. Papaka na to sa bayente. Nakaron, unsa man ning koinos? Peter's first vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Kinsa ni koinos? Animals. He considered as koinos. Animals previously considered koinos. Di ta mo tuo nga mingon siya, why appeal ang baboy ha? Ang baboy animals dili. Kung di na to sundan, mura pug saktos ba inte? Mura to sundan jud eh. Okay. Common and clean are declared clean by God. Nabalik ko na to ha. Where animals, okay. Ato ding hinahinayon. Koinos, Peter's vision, yung sa text to direct in Acts chapter 10. Where animals, kinsa i-highlight din subject matter? Animal. The koinos, the animals. Previously considered, ano sa to? Previously, ito ni Bisayon, i-consider nila nga koinos. Ngayon siya nga, akatartos ra, way appeal ng pig sa koinos. Yan, saan man na to? Makunot siya na gawenting. Koinot, no? Are declared by God clean. Atong pakpakan ng Ginoo, apil ang animal. Anong di man mo apil? Nga apil man. Basin din yung referensya. They emphasize on breaking down barriers between clean and unclean, common and holy. At akatartos, muna yung ikuan, often used for unclean spirits or sinfulness, emphasizing, ang akatartos ay oftenly. Ang sabi ng oftenly, kanunay gigamit referado sa mga yawa. Uy, nasaktan. Okay, padayon. Emphasizing moral and spiritual impurity rather than just ritual status. Going beyond sa ritual status, kung ceremonial law. So kung mahigmo tag-akatartos, pag mention tag-akatartos, oftenly used to evil spirits, gipangyawaan. Ngunang pag-abot ni Kristo karon, kining gipangyawaan, kihinluan na, pinaagi sa ministry of deliverance and exorcism. Muna nga, atong sundan jud, kay kung di na ito isundan, mura po gusto. Ang pangutana ni Pedro, balik na, Acts chapter 10 verse 14, wa pa ko kakaon o hugaw duha. Koinos or akatartos. Kay ang akatartos, unclean. Ang koinos, common. No? Common sa itong pagpangaon sa mga hintil o dili. So related na siya. Pero, kung sa ito Ginoo, ayaw isipa ang gihinluan sa Ginoo nga hugaw. Sa ito pa, dili lang ang koinos ang ginluan. Apina ang mga gipangyawaan. Pinaagi sa ministry of exorcism and deliverance. So muna matakdo na to, unclean spirits, unclean food. Dili lang ang mga gipangyawaan, ang iyang ginluan, apil na pod ang mga unclean food, koinos, animals. Klaro kayo na ha? Wala nga, atong pinangga ng igsuon, ato ito sundan. Ningon po siya bruma.
Ah. Ara to sa bruma. Nga karon kining bruma makigsunan about kuan ni siya action word. To eat, verb. No? Bruma. Nga karon ang gigamit din ni 1 Korinto 8:8. Litra por litra jud. Ang gigamit din ba iting bruma? Kay ba iting? Aminaw na. Bruma na ba ka? No? Food will not commend us to God. Masa ning food? Broma! So klaro kayo. Sa 1 Korinto 8:8, dili ni mga makapaduol na to sa Ginoo ang pagkaon. Bruma, muna yung gigamit. Kaganina. Kaya nga naman, ang langit di ay dili about kaon o inom. Ato basahon guning bala ang kasulatan makigsunan. Roma Kapitulo 14. So balik ko na ko ang duha na to ka term, koinos. Sa tong usa? Akatartos. Ang pangutana, nagigamit ni Pedro duha. Dili lang koinos. Apil ng akatartos. Ganun di man niya apil ang akatartos. Nga apil mas pangutana ni Pedro. Di kung wa pa to gi-apil, saktos ba inting? Nga gi-apil man, perting sayo pa. Di na sayo pan yun. Nga garon, Roma 14:17. Abinaw mo hato ning hinayon, munang ayaw mo kaguol o bukaon mo baboy. Ayaw mo pagtuon ni Bay Inting. Kaya gihinluan na sa Ginoo. Kinsa itong tuhuan na gihinluan na si Bay Inting? Na di Ginoo o ang Ginoo? Nalabaw pang Bay Inting, labaw pang Brother Darwin. Ato pakpakan ang Ginoo na naghinlo sa itong mga baboy. Nga usap mo rin na i-SF naman itong mga baboy. Okay. Nalipay sa Inting ini. Roma 14:17. Ilista ninyo. Roma 14:17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Dito sa langit, way, basihay ni kaon di ay. Yes, may inting, di, may imperno magulo ta. Yes, sa Roma 14:17, dito sa Riyas langit, wa nanay, kananay, wa nay imnanay. Way apil ang kaon, way apil ang inom dito. Yang anong gi-apil man niya? Wa sa doon yung mabasa sa Roma 14:17. Amen! God is good! Oh, nagkaon mo baboy, ilang balabi. Colosas 2:16-17. Ikaduhang teksto, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink. Unsa ko no? Ayaw pagtugot nga dunay mohukom kanimo sa imong gikaon o sa imong giinom. Tanaos ba iting sige hukom na to sa atong baboy nga gikaon. Kipatlong ning San Pedro, San Pablo. Inting ay nasig hukom-hukom diha. Deklaro kay bala ang kasulatan mga igsunan. These are shadow of the things to come. The reality, however, is found in Jesus Christ. Si Kristo na di ay ang mohukom nato, dili si Bayinting. Dili ang mga Hudyo. Amen? Amen! Muna mo yung Bayinting, may impirno mo kababoy, kaon mo oy! Nga naman, gawas ang Ginoo may mingon. Kung sa inting mingon, di ta mo tuo. Yadugang pa, si Kristo mismo mingon sa Mark chapter, kaya si Kristo may katapusan na to. Kung sa may gisulti ni Kristo, Mark chapter 7:18-20, nothing that enters a person from his mouth, from the outside, can defile them. Kaya makahugaw nila. What ay makahugaw na to? Kung ato ng panalanginan, mahimo na ng balaan. Amen? Kuya lang nis, Bayinting, basigo ani panalangin. Bisag di baboy, hugaw gyapon. Iwan panalangin eh. So ang pagkaon niya ito gipanalanginan, mahimo ng balaan mga kaigsunan. Unya, kaganina, si Mr. Rose Panglaw, no? Ito ni invite us Bayinting, no? Kaganina, nag-dialogue sila si Brad Alan o si Brad Butlay o si Pastor Anides about secret images mga kaigsunan. Mo ni kulang sa mga pinangga na to mga igsoon. Wa sila ka hibaw sa term, wa sila
kalainan ba, why logic of distinction sa veneration o sa adoration. Kaya kinining veneration, sa Greek ini, proskinesis, which honors what the image represents. So, pwede kita mutahod sa larawan ni Kristo, sa larawan ni Mama Mary, dili ingon niya Diyos. No? Unsa na, which honors what the image represents. Kinsa day atong gipasinugan na dili ang imahe ni San Vicente Ferrer. Dili ang imahe ni San Isidro Labrador. Dili kada ang imahe ni Kristo. Kundi ang girepresentahan ni anak nga mao si Kristo mismo. Di ba? Wa man sila distinction sa term veneration of adoration. Tanan worship man ilaha. Kada ding adoration, it is given to God alone. Way makatubog nga anak. Unsa nang adoration? Gihatag ra nas Ginoo, way makatubog anak. Kadang mga paghatag na to veneration sa larawan sa mga santos, larawan sa Ginoo gani, veneration tawag ana, dili na siya adoration. Kaya adoration is to worship God alone, the highest form of worship. Way makatupong ana. O klaro na natong mga Katoliko. Pero sa dihang niadto sila sa iyang pagtuo, nga gikan pas Katoliko, wa pud sila klaro. Mauna nga why distinction? Oh, tanang toothpaste Colgate. Tanan bagong toothpaste Colgate. Nya tanan pong motor Honda. Kadagantang motor ah. Wa sila'y logic of distinction. Mo na nga ni ata din ni karon aron mapasabot nato sila. Nga sa Katoliko di ay dunay two kinds of worship. Veneration to honor the sacred images. Dili kay ang ilang image may itong giunuran, kundi ang the one who represented it. Nakaroon kay ang Council of Nicaea sa tuig 787, so dugayan din no, naghatag ng distinction anak. Nantod karon nagdebate ka punta. Kaya naman wala sila kay bao ini. Honor given to the image passes to the prototype. Matod pa ni Saint Basil the Great. Ug i-quote ni sa Nicene Council of Nicaea. Usa gingon ni Saint Basil the Great, honor given to the image, sacred images, passes to the prototype. Asa day? Ngadto sila nagrepresent niini nga mao ang mga santos. Mao larawan ni Senyor Santo Niño nagpresent niini mao si Kristo. Yadugang pa daghan kaayong mga usahay god ang ilang pagluhod, pagsimba na isip Dios. Kadaghang niluhod diha nga wa isipa nga Dios. Sama sa Ark of the Covenant. 2 Samuel chapter 6 verse 14. Nga kneeling before the sacred sign. Kneeling before the sacred sign. Lapaw bas kneeling kay hapa man. No? Nga atubangan sa altar sa Ginoo. Nang hapa sila, dili man na Ginoo. Yan delikado ani kay muluhod ra sila mo simba tubangas bungbong. Yang doon ay mula bay tiki ana. Tiki po ilang gisimba. Yan ay mula bay kuan tuko. No. Tuko po gisimba kay asa ko ruga magatubang tuwa ka simba. Pagkalayo. Why logic mga kaigsunan. Oh. Unya, doon na dahil, mani, ang ngay na itong hibawaan makaigsunan nga pinaka-importante, ang ato ding intention matters. Ang intention na ito, anong niluhod ta, example, mga kaigsunan, if the act treats the object as divine, that worship and potentially idolatry. Kung ang imong pagluhod, giisip nimo ang larawan ni Senyor San Tuninyo nga may Diyos nimo, ang larawan may Diyos, dili ang nagrepresentar, idolatry na siya. Pero doon na may Katoliko, nang ingon na to, ang larawan ni Jesus,
ang larawan ni Senyor Santo Niño Diyos na mo? Wala. Larawan na sa Diyos, pero dili na siya Diyos. Amen? Kung nun ay Katoliko, nga niadin ni karon, muluhod nga atong isipon ang larawan ni Senyor San Roque nga atong Diyos, mana idolatry na siya. Nga kamo, Katoliko man mo. Inigluhod din nyo sa larawan ni Senyor ni Mama Mary. Inyo nang giisip si Mary nga Diyos? Diba? Wala! Hindi niya idolatry. Kaya kung mo basahon ang Isayas 17 man suro na, ningon siya naghimo sa larawan, o niatubang siya sa larawan, o bingon siya, ikaw mao ako Diyos. Sa ito pang larawan, iyang giisip na Diyos. Kinsa mang Katolikong butan karon nga nag-isip sa itong mga sagradong larawan ni Diyos. Now, if it points your heart to God, it's veneration. Kung muluhod ka sa tubangan sa mga santos, unya, it points your heart to God. Sampo, naglutas larawan ni Maria. Unya, nagpunting na sa Ginoo. It is not idolatry. It is called veneration. Okay? Unya, usasad sa pinaka-importante mga kaigsunan nga angay tang mahibaw. Intention matters. Example, kung mabinirit ka sa larawan sa mga santos, am I honoring God through this image or this person sa santos? Tadi ang magpista ta ni Senyor San Roque, San Vicente Ferrer. Sa atong magpista na pasidugan ba Ginoo? Kung napasidugan ang Ginoo, therefore it is veneration. It is not idolatry. Kaya ang atong pasidugan dili man kay ang maong tao lang, kundi ang Diyos. Do I believe the power is from God, not from the object? Kung pananglitan mo, siga giga-pick up sa larawan sa Malaberhen. Kaya ang imong gituhuan ang kahong gikan sa larawan. Idolatry na. Pero kung nag-hikap mo sa larawan ni Santa Maria, sa mahal nga Birhen Maria, nga ang kahong gikan sa Ginoo dili sa larawan, it is veneration, mga igsoon. So ang intention matters, mga igsoon. Sunod, nga pangutana, is this deepening my faith or distracting me from it? Kung makatubang ko mga sagradong larawan, nakapalawang ba ni sa akong pagtuo? O na, ako gigamit ang mga sagradong larawan. Kay sagrado guni, simbahan guni, sagrado po ng mga secret science. Kung may secret science, maaan og laing bay. Labay niya, di ka ni budigag kupras. No? So, di maaang laing bay. No? Veneration is healthy when it leads to deeper faith, deeper prayer, humility, and reverence for God. Not magical thinking. Ano yung itong i-consider, no? Yan, naghikap na ito sa mga larawan, mga relics, so anong, kung magical imo thinking, muna, pagan mentality ta. Muna, lead us to idolatry. Muna, takalainan sa mga anting-antingan. Muna, takalainan sa mga orasyonan. Muna nga, naka-unique sa ito, kay, kung na-atay knowledge, ma-distinguish na to ang veneration to adoration. Muna nga kung nasabtan na nila mag-iksunan, di na sila magbalik-balik kunta. Muna atong kining likayan. Avoid this common pitfalls. Superstition. Treating secret things like charms or magical objects. Usahay, kinatong cross, kung imo na nang imo umanting-anting, daghang na bang nanghimo na, superstitious belief na siya. Hindi na pwede. Kunya, idolatry, giving ultimate devotion to created things, even a saint or image. Pwede di ay, nga ang image sa mga santos, pwede di mong mahimong idolatry. Kung di mo na siyang isipon, nga diha agikan ang gahong sa pag-ayo sa masakiton, sa pagbuhat ng mga milagro. So, atong gibuhat makaigsunan, biblical, theological, historical, kay mga santos naghimo na mag-veneration sa mga sacred images, wa pa ganita, moabot din sa kalibutan. Historical, ang uban, itong pinangga, biblical ra.
with their own interpretation. Wanang dako kaayo og theological gap between Protestantism and Catholicism. Kita kompleto man. Biblical, historical, scientifical, and theological. Patristic fathers na to, mga church fathers. Jadi mabangbang, mga kaigsunan. So daghang salamat sa inyong pagpamati. O anita din ni karon sa pagpaminaw sa mga pangutana sa to mga unata di bisita gikan sa galing po sila sa Luzon, si Brother Jared, nandito sila. Brother Jared at Brother GB. Brother GB ay handog ng Iglesia ni Cristo. Ngayon ay kasama na natin from Luzon. At si Brother Jared ay debater sa MCGI at sa iba't ibang mga sinasalihan na. Pero ngayon, katunggali natin. Ngayon kasama na natin! Brother Jared! At nandito si Sangay, no? Pastor Larwen, magtatanong ito ngayon, no? At si Pastor, ano pangalan mo, Pastor? Ha? Claudio. Pastor Claudio, nandito, galing pa siya sa Mindanao. At si Pastor Archie, wala na ngayon? Wala na si Pastor Archie. Kanina nandito. Pero wala ngayon si, ibang mga pastor natin. Pero laging present. Believe na believe ako ni Pastor Bainting. Bigyan natin ng palakpak si Pastor Bainting na present kanunay. Bro Paul, so question and answer na ta, Brad Paul? Sige. Okay. Ang tabi. Diha gyud sa Grego. Sao na to ang Grego? Sa bersikulo 15, nahinluan ang akatartos na apel pag kaminsyon na nahinlo o wala maapel. Basaha sa Greek. Okay. Ako di ko basa Greek, no? O niya, ano ta sa English? Ma-appeal ba? Okay. Ato. Okay. Makabasa na Greek, no? Panghambunan na. Ang tubag pa bangko. Di man ni objection kayo, di man ni debate. Okay. Interlinear ni. Sa ato bagsahon lang interlinear kay Finis Brainting interlinear kung gigamit ani, no? Okay, Acts of the Apostle chapter 10:15. Joteros pros autos. No. Haho theos. Moro po rin mong basa, no? Parihara ito. Hos theos. Oh. Ikita reason sumi. Kata rizo sumi. Koino. Okay. Na, kiniling ikatirasin. Ikitirasin, past tense man na siya. Lagi. Kana ikitirasin, perfect verb na sa Grego. Kumbaga sa ato pala past tense. Nahinluan. Ang nahinluan. Okay. Atong paano? Atong basahon. Okay, atong basahon. Ano sa mga komentaryo kay dili nang imo. Okay. Okay. Mo lagi. Ang pangutana ni di mo tubag sa ko. Okay. Ay lagi sa ko. Di na nato pasumpion ron. Okay. Kining atong pinangga, maayo lang mangutana. Di mo tubag, dili maminaw sa tubag. Ako, niya sa document na to. Okay. Ang sa may gisulti ni Pedro diri. Duha man, akatartos o. Nataha, to basahon na. Ako pa nagibasa. Okay. Okay. Niya din ni ang komentaryo, laruhon na to ang Acts of the Apostle chapter 10, verses 14 to 15. No. Okay. Pero mingon si Pedro dili Ginoo kay wala pa ko mukaon og bisan unsang butang nga koinos nindot di kay gibisaya, no? Okay, masabtan. Okay. Koinos, common ritually unclean or akatartos, intrinsically unclean. Okay, duha. Okay, dito ta sa 16. Naman ibutang diri ako man nagibasa. Opo, ay problema. Ay sagsabat diha. Okay, nagtubag pa ko. Unya unsa may tubag si Ginoo? Ningon ang Ginoo
Oh, sa 16 ta, sa 16. Hindi sugod sa 16 bro. So, duha ang gitubag ni Pedro. Koinos o akatartos. Wa ko kakaon o unclean o ritually unclean. Yung kaduha, intrinsically unclean. No? Duha jud akatartos. Gibension diri ha. No, kung nasayop ka ani, correction na ni Brainting, no? Okay, sa 16 mo, no? Oh. Yeah, ito basahon lang Acts the Apostle chapter nya ra, pagalitan. Hinahina na good kay bag-o ra ba yung term na to, waiting. Wala kay. Ito basahon na. So, duha ang gi-address ni Pedro. Nya unsa itubag ni Kristo? Okay? Atong basahon ang whole chapter mga igsoon. But Peter certainly asa man ni bro? Nagpasa bro? O, dara. 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 Asa man dapat? O, nikakon yun si Pedro. Okay. Pero sa di, ano sa tasayang pangtana sa ngay kay dita mo ato sundan siya. Okay. Sa tibok teksto ato basahon na kay puro na magud Greek ang mugawas dire. Yes. Bisaya lang bro. 17. Basta atong gi-search sa or ang gigamit ni Pedro. Ano ta atong bisayon dito ta Bisaya ha. Basta sa komentaryo diri ang karton o kaikos. Okay? Wa man gibasa man na to. Wa man ta ginadpigan ni. Okay, ang iyong question, wa pa ko kakaog kay koinos o akatartos. Okay? Klaro kayo. Na atong tubagon, atong basahon ang kinatibukan. Apan si Pedro mitubag dili ko Ginoo. Kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga ilang mahugaw. Unya sa atong gibasa kining context ani koinos og akatartos ang ipasabot sa utok ni Pedro na direha ang mahugaw og ang limpyo akatartos or koinos. Okay? Naani sa iyang huna-huna ha. So gitubag ni Kristo ang tingog bingon ayaw isipang nga mahugaw ang bisan unsa. Hugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini kanya karon. Atong dugangan pa jud sa referensya makaigsunan kining na atong i-distinguish to no ang precisely. Di na jud ang hinluan tong hinlo na. Nya unsa may kining koinos. Example ni siya. Nya kanang koinos way apilan ng clean food ana. Ato basahon sa atong gi-research diri makaigsunan. Kung tinuod ba na iyang gisulti. Kay kung mingon siya nga way apil, kinahanglan mo search siya karon nga wa joy apil sa Okay. So, di ba natas referensya diri. Atong ibasa ang referensya. Kinahanglan ipakita imo referensya di ha. Okay. May problema. Wala lagi nagbasa bitaw ta karon. Sundan ka na mo ay kagool. Ikaw may mong gisundan kay kini gamit ana. Ikaw may nigamit ana. Ato nang basahon pod. Okay. Inahinay lang ta 20 ha, kay amo kang gisundan. Ikaw may mo gisundan kay nigamit ani. Okay? Okay, dala. Kini siya. Ay kagool kay gisundan ka namo pinangga. Panang klaruhon na to kay dali-dalion na to di mo kasabot. Ako nagibasa ang koinos is referring to unclean food. Nya unsa man ang clean food? Mo man ang mga apil ang baboy niya anak, no? Dahil sa kay daghan kay kugi screenshot diri mga igsuon. Dahil sa kiritsa. Yes, tumoy na. Okay.
Ganda na, mga iksunan. So the deeper theological contrast, man akong ipaabot ha, the deeper theological contrast between kainos and akatartos. So una, often human defiled cultural religious boundaries. Mingos ba hindi ani gabagaman ina ko naman dire. Okay. Unsa pay uban sa kainos can be consecrated or made holy. Ito yung iyon nga holy na daan, di wala mo coincide dire. Unsa pay lain? Maybe neutral, just not set apart, and clean food, referring to Romans chapter 14 and Acts chapter 10. God is removing barriers between sacred and common. God is cleansing impurity through Christ. Nya karon, ari tas akatartos. Kay doon na may deeper theological contrast. Unsa ganing mo jud ni ang ilang kalainan. Okay, basi ko pa sa kibaw, sa kalainan. Ato ning ihinay-hinay. Okay. Ay kagul kay ulkamon ka sa pamutan na bisan ato ta mag-abot ron. Often considered, unsa ning akatartos? Often considered intrinsically impure. Kinsa may intrinsically impure? Ang demonyo ra. Must be purified and removed. Okay. Always negative, defiling, sinful, unclean spirits, sin, leprosy, and death. Ya, pwede sad siya. Okay. Para nis mga naminaw, dini para nimo. Okay. So, dialogue man eh. Okay. So, palagloy ka, kagol. Muna nga, ningon din eh, pwede sad i-refer siya. Okay ha? Oftentimes ha, referring to unclean spirits, but sometimes it refer to unclean food. Sa ato pa, ang koinos o paminosa, ang koinos o akatartos, pwede siya magamit, interchangeable siya. Pwede unclean food, pero oftentimes it is referred to unclean spirits. Okay. Pero pwede siya magamit sa ang akatartos sa koinos. Okay. Sa ato pa siya, may pagka-synonymous, different term but the same meaning. Pero doon ay dakong kalainan ha. Muna akong ibasa ninyo para ninyo kay kung muritso ko tag-discuss ani niya, lahi ang nasabtan, ano ta sa akong ibasa. Kaya di man ni akong ginamagama. Ako man dyan yung research. Okay, sunod pa mo na. Ako gining ibalik sa hitabo. Tanang matang sa mananap iyang nakita. Uyon ka nga unclean and unclean. Uyon makana gyud. Dinala ko kay kabalo mo kung uyon ka na. Asa ang gitumbok ni Kepa nga koinos anang unclean o unclean. Asa ang iyang gitumbok nga koinos o nganong koinos to. Ana nga teksto. Okay. Ang reference ningon, okay ha? Di ni personal akong tubag niya ha, kay kung personal ay gud mi ani, way daog. Okay, atong basahon. Asa ko no, mismo sa Acts chapter 10 verse 14. Niya ni Peter responds, I have eaten anything koinos, common, or akatartos, unclean. Ang koinos ay common food sa mga hintil. Gi-consider din nila koinos sa mga Hudyo. Or akatartos, unclean. Nakaroon ang pangutanan niya, asa? Niya tari akong ibasa. Naa mismo sa teksto nga akong ibasa. Acts Apostles chapter 10 verse 14. So nagtupag ko base sa akong referensya. So pangutanan. Ang imong tubag, ang akong pangutana wa nimo tubaga. Kadtong iyang ginganlag akatartos, asa man adtong duha. Para ma-specify na to. Kayo diretso sa imong komentary kay ang mga dietary law observer daghan pong mga bantugan nga naa po sila'y komentary nga wa magpareho ang imong komentary. So di na lang nato na banggaon sila kay sila man to. Dinhi ko nangutana kay sa ako nga side sa pag-study nako mo comment mo pala ko gamay para na ay sa nakita ni Kepa tanang mananap clean and unclean. Ang unclean diha maunang akatartos apil ang baboy ana.
ang koinos ag clean to nga mananap nga nasagol sa unclean, gitawag na dito sa Levitico 20:25, langit nung amahan nag-ingon nga ayaw isagol, ilain, ayaw hugawi ang inyong kaugalingon. Naana sa pagbulutan sa langit nung amahan nga di isagulon ang clean o ang unclean, ilain, ibulag. Karon kay nakita ni Pedro nagkasagol. So ang iyang pag-ila sa clean unta galing kay nagkasagol giterminuhan niya og koinos. Meaning to say dili na palaan kay nasagol sa unclean. Mo man utubag inana. So ang imong tubag dili tubag sa gipangayo sa kong pangutana. Balhin na lang ko. Kay wa nimo tubag sa gipangayo sa kong pangutana. Trato ira kag istorya nga wa mo igo sa kong pangutana. Sunod pangutana. Diha sa gisulti sa manulunda kinsa man ang nagsulti ang tingog verse 15 chapter 10 verse 15 kaysa ang sa 14 si Pedro man ang namalibad ang tingog miingon nga naa siya gihinluan ayaw isipa nga koino pangutana diha sa gisulti sa manulunda nga iyang hinluan ang iyang gihinluan, koinos, akatartos. Di agad sa bersikulo. Natubag na dyan eh. Okay? Sibog sa kamay piting. Kaya mo sapaw ka. Sibog sa lagi. Nangutana mo ka. Kaya ba mo, wa dyan siya mo basa. Ako gibasa dyan na ko ha. Okay. Ano kini siya lagi na. Kining pinangga na itong isuon. Wala ba dyan kumusapaw ni mo ha? Bunalan ta karon. Kabantay mo, sisig explain why basa-basa. Ako, basa ko. Pagkabasahon na, ay, kamo na decide. Kaya siya, sige explain why gibasa. Okay. Ato sundan na siya. Ako gibasa man eh. I have eaten anything koinos, common, or akatartos. Or, tanong imo ng buwagon, nga ang iyang intention, koinos o akatartos, naaman din eh. Kung sabi ng teksto ha, Acts of the Apostle chapter 10 verse 14. Kung sabi tubag sa Ginoo, ayaw isipa ang hugaw maghihinluan na sa Ginoo. Kung sabi pangutanan ni Pedro, koinos o akatartos. Kung sabi ng koinos, unclean food, unya akatartos, naman din sa komentary, no? Kuso kayo siya mga komentaro eh. Yeah. Pangita ko karon unsa na nga komentary imo ha? Kinahanglan ako kasundan nga unsa na nga referensya kay pwede makamugtan-aw sa ko referensya naman diri oh the theological contrast, the deeper theological contrast of the term you use, kainos and akatartos, naman diri pwede man nimong basahon nya ang koinos diri unclean food. Oh mo lagi munang gusto ko sa imong referensya ako pong basahon parang kay pwede magkapamasa dire, no? Unclean food, koinos, nya ang pangatanan niya, wa ko rin appeal sa koinos ang gihinluan. O nya, ang koinos gihinluan. Ang koinos gihinluan. Asa man di ay ang akatartos. Kay or man dire. Dili man ang koinos, mabitaw nagiingnan nako nimo, dili lang ang koinos gihinluan. Or akatartos may gibutang dire. Kay ang iya kuwang man, ako ino sa man, musipat man siya. Yan man kasibat. Walagi, kaya sa. Inigunong ni mo, di ko mo sapaw. Muna itong roll run ha. Isang mga 2 minutes bro. Kay amis ninyo, kiring term good di mo, di bugat ni bro. Dili man sabtan dayon. Muna ato explain og tarong. Nga, ang iya mo ipahimugat, nga ang koinos kuno, why appeal ang baboy? Unclean food good. Kung saan na unclean food, why appeal ang baboy? Murag naglibog din siya ba? No? Kung saan na ang kuan nimo ang baboy clean. Kaya diri ang koinos unclean man. Mangutan ako nimo. Ang koinos unclean food diri, ang baboy dili unclean nimo. Ang akatartos unclean. Sa Levitico 11:7, basahon nimo ang Septuagint version, ang baboy diya gitawag sa Grego akatartos, sa Hebrew tami. So it's very conclusive nga ang akatartos ang baboy na bilong. Nakaroon.
dito sa buhat Jes 14, ang pamalipad to ni Pedro, imo kay pangutan naman, basahon ako be. Bi, malayo na komentary. Bi, basahon din ako ang Greek. Di layo ng komentary. Ay sa atong, unya na ng komentary kung saan ang imuha. Basahon ako. Ero ka, may iktan ka. Sige ha, buhat. Buhat Jes 14:15 ta. Ingon siya, Hohe di Petros epen midamos. In siya kore oti o deputi ipayon. Linipagon pan dayon koinon kay akatarton. So, wala daw siya pa makakaon o dili balaan. Koinon ang gibutang. Ang nata, kanang koinon, di ay sa wapo ko magkumin. Dili komentar nga basa ko. Ang translation sa Bisaya, kanang koinon diha, dili balaan. Dili na komentaryo ha. Babasa ko sa Biblia. Dayon ang akatarton, dito sa Bibliang Binisaya, hugaw. Ako nang i-explain, ako na kung gingon, ang nakita ni Pedro, duha. Limpyo nga mananap, o hugaw akatarton. Lamang ang maong limpyo, nahugaw siya kay nasagol sa unclean. Balaod na sa Levitico 20, versikulo 25 nga dili na siya pwedeng sagulon kay makahugaw. So ang pagkasagol giterminuhan ni Pedro og koinon. Karon pag-abot sa 15, unsa may gitingog sa nagtingog nga maoy iyang gihinluan. Sa oras 15. 15 dili ni komentaryo. Koinon kay akatarton. Dili ano na. Sa 15 ta. Sa 14 man ka humana. Dili na sa 14 wala pa'y gihinluan. In fact, nagbalibad kay siya kay hugaw, gihinluan. Niya sa 15 ang gihinluan. Alawa sa Grego. O ato sa English. And again, a voice came again for the second time to him. What God has cleansed na. Cleansed, gihinluan. Dayon, show me hotios katariso mi koino. Dili pagtawgon nga hugaw ang gihinluan. So ang gihinluan ang koino. Pangutana, asa maron sa bersikulo 15 ang akatarto gihinluan kay naghisgot naman gyud og paghinlo. Mao ni bantayan. Asa maron sa imong Grigo nga ang akatartos na hinluan sa maong 15. Niya pata sa 15. Sige, tubag ako. Okay. Ayaw lang komentary ha. Trawara, si pangomentaryo niya, way basihat komentaryo. So muna nga, paminaw sa 20. Ato ani, i-analyze na to. Kusok kay mga komentaryo, pero way gibasihan nga komentary. Pwede din na, Bible scholar di ka. Mo ito na nga, parihatan di Bible scholar, mo refer ko sa mga Bible scholar. Muna nga, nakaminos mga Bible scholar, God. Mas bright pa mga Bible scholar. Iyon siya nga, naaba ko no'y akatarton. Naaman din eh. Sa 14. Mo na nga, sakto lagi ako. Mo gani, o sa mandig, 14 di mo at 15. Mo na nga, iyang giputol ang teksto. Nga naman, maro kayo. Iyang putlon ang teksto. Ay kagol, padung tadi ha. Tanawa God, asa apabor siya at tura siya mo-focus. Yung sa 14, ang iyang pangutanan, naaman dito ang duha ka term. Koinos o akatarton. Nagtuo man siya na to sundi. Okay. Muna nga, dinha siya nabikil. Kaya ang pangutanan ni Pedro duha. Koinos, dili lang koinos, kundi akatartos. Sabi ito bags Ginoo. Ang iyang pangutanan dito, wa pa ko kakaon. Statement ni Pedro, wa pa ko kakaon. So, nasakpan na to, kayon siya nga ginuan ko no koinos ra. Pero ang statement ni San Pedro, duha. Paminaw, 20. Ay, pag-explain niya, kaya di na mo imong kadayalog. What di batasan? Wala nga, paminaw ba? Paghatag respeto kay naminaw ko ni mo ganina. Tuwa ba siya mag-explain ni bay akong sangay? Ya ako naminaw jud ko niya ganina. Mo nang di paminaw ba? Pabutang sa pamatasan ba? Okay. Paminaw sa. Okay. Ano niya na. Kay tuwa ka nang explain dito. Nangutana man ka.
Ayaw inang ang 14, nangutana si Pedro, nga malibad siya ana, mali na magudang imong gibalik-balik. Nangutana si Pedro, wala siya mangutana na malibad, dili ko. Ang imong gibalik-balik, nangutana si Pedro, gitubag sa 14, mali daan, di mo kabantay. Okay, mali ko no. Mao lagi ni balibad si Pedro, ug si Kristo wa jud mabalibad. O mo ni si Kristo, si Pedro ni balibad, pero si Kristo may to sundon di mas Pedro. Ang piki ni sunod bang Pedro. Pero si Kristo, ningon as Kristo. Dili ko Ginoo, mayos Pedro ha, kay wala pa ko makakaon og bisan unsang nga mailang nga mahugaw. Bisan unsa jud? Ang tingog mingon kaniya. Sa to pa dinhi anghel, ingon mo siya ka anghel. Ginoo mo gud ni bainteng. Ingon siya nga ningon ang tingog sa anghel. Ginoo may gisulti diri. O gani ka mo tarog basa na dili ko Ginoo. Ginoo, dili anghel. Okay? Ang tingog mingon kaniya pag-usab ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa. Oh, nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini so apil. Mo nagamuritso tag 15, apil ang duha. Katong iyang ingon nga kainos o akatartos, apil. Mo nang pangutana ng mainting, apil. Sunod pangutana. Brad Paul, sunod pangutana, apil. Ingon man ka apil, sa wording sa bisan unsa, gimension man nga koinos. Asa man doon riha ang akatartos sa nabasa. Kaingon magang apil. Kay ako'y mubasa, usar man yun ang na-mensyon. Koinos na. Nga nganong imo mang apilag akatartos, ang bisan onsa, dito gireper sa bisan onsa nga koinos. Daghan man na kain ng lista sa koinos. Di ba na kayo usar na kabuok? Sa akatarton perti po ng daghana. So bisan onsa sa koinos, mao'y gihinluan kay mao may mabasa sa wording. Pangutana, asa maron diha sa wording kay imo mang butangan og wording diha sa 15 nga naay akatarton. Okay, nindot pagutana ang nasa 15 koinos. Sakto yang giingon. Atong gisundan. Sunod. Unsa may koinos? Atong kuan sa definition of term. Apil ba ang unclean food ani? Paminaw. Okay. Koinos can be consecrated. Ato hinayon ha. Insa ka koinos lagi. Wait lagi katartos. Okay. Ako ning ibasa. Apil ba ang clean food sa koinos? Okay. Koinos often human defined cultural religious boundaries can be consecrated or made holy. May be neutral. Just not set apart. Unclean food. Ang sa reference? Roma chapter 14, Gentiles, Acts chapter 10. So, sa pag-ingon nimo kay imo manggi angkon nga koinos po da, hindi apil ang unclean food. Gawas kung di ang kunon nga kanang baboy di na unclean, di apil. Okay, nagtuo siya makapabor siya. Nyari mo tas definition of term, ato man ang gi-search. Apil ba? Apil ba sa unclean food sa koinos? Apil. Therefore, ang baboy unclean ba? Tubag? Unclean ba ang baboy? Di. Kaya ang koinos may ginluan, apil. Sa gihinluan, ang unclean food ang baboy. So, muna, sunod pangutan na ba yun, okay. Koinos ha? Koinos. Dili. Diha, wa na ko mogamit pa og daghan pang liko-liko, komentaryo, nanukad ako sa bersikulo, kay ang nasa teksto, ang nalitok nga maoy nahinluan, koinos ra. Pero nganong ang imong komentaryo, apun-an man og akatartos. Mao may problema. Kaya ang mabasa, kaning wasinanggo mapudusahin ni mga komentarista o mga komentator, nga naman, ikaw daw basa. Mana, wa nimo tubaga akong pangutana. Ang akong pangutana, diha sa mabasa, na koinos ra ba? O na ay akatartos? Ang imong tubag, sagulan man nimo akatartos, hindi man nasa maong mabasa, ano ang problema? Okay. Ako na nako nga sa Acts chapter 10 verse 15 koinos. Nagkaroon, ano na puntas na yung referensya? Koinos. Paminaw na. Peter's vision. In Acts, koinos ha? Koinos ni. Ako na isa ni mo ron. No, isa ko ni mo basa diha, animals unclean. Ang koinos.
Koinos kay mo na siya pabor-pabor ganina kay kakuan siya Greek ba? Atong sundan. Iyan ang giangkon nga Acts chapter 10 verse 15, koinos na. Nakaron, unsa may koinos? Okay, paminaw ba yung ting? Koinos. Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Uy, paminaw. Nagbasa ko ani ha, karon ra ba ko kahibaw anong term ba? Okay. Kung sa dito mga animals ha, koinos, unclean or common. Synonymous religis akatartos. Okay? Are declared clean by God. Sunod pang tala. Nagilom naman ka diyan. Hindi na po. Last ka ha. Oh. Sunod. Oh, klaro kay ha. Ako ra nang gi-search sa kay di ta ganahan pabor-pabor. So sa ato pa, apil di ay sa baboy ang koinos. Yan ingon man siya. Sa Acts chapter 10 verse 15, sa Greek interlinear, ang ginuan niya koinos. And therefore, apil baboy. Unsay koinos? Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Unsa tong mga animal ha? Koinos. Common or unclean. Are declared clean by God. This emphasis is on breaking down barriers between clean and unclean, common and unholy. Ang akatartos di ay, nanawa ha? Ato ning ginay-hinay kay parang sundan nato siya sakto ba ang nasiyang una-una. Kaya ang iyang akatartos ang baboy. Oh, itanawa na to. Tinuod man sana partially kay kuan lagi ni ning general term applied to a specific term. Akatartos often used for unclean spirits. So kining akatartos di ay mo ding wa mo tubag si Kristus akatartos. Kay di man mahinluan ng yawa. Oh, bakit mo nang was pag-ingon niya akatartos or koinos kay oftenly use ang akatartos sa unclean spirits. Often used for unclean spirits, emphasizing spiritual impurity. Oh. Pero balikon ako ha, ang akatartos pwede po refer sa unclean food. Okay? Pero sa pangutana niya, nga apil ba sa koinos ang unclean food? Koinos naman ko naginloan. Apil kayo. Niya man rin koinos, Peter's vision in Acts chapter 10 where animals previously considered koinos unclean and are declared clean by God. Atong gipangutana si ChatGPT. Is koinos in Acts 10:15 includes akatartos? Dili ba ang diha sa 15? Mudakan magaingon ko koinos why sa tanawa Acts 10:15 the response from heaven only address koinos not akatartos. Karon kay uyon man di ay ka nga sa 15 ang nahinloan koinos. Uyon ka karon nga wa niya iapil pag-mensyon ang akatartos nga nahinloan. O natupag na ko, ganina, wa dyan siya maminaw, kaya nag-research man siya. Naingon bito ko, akatartos often refers to unclean spirits. May limpyuan din mo unclean spirits. Muna wa, mag-bright yung Ginoo. May luan ni yawa. Yawa naman siya forever. Ang may luan katong yawaan. Di ba? Muna nga, akatartos, paminaw lagi ba inting? Before ka mag-search niya, paminaw po. Akatartos often used for unclean spirits. Mahinluan man ang yawa. Tubag, ang yawaan nun may mahinluan. Nagkaroon, iyon siya, manghinluan na ba sa Acts of the Apostle chapter 10 verse 15? Koinos. Yan, unsa man ang koinos? At masahon na i-search niya ha? Wa siya mag-search sa koinos. Masapan man. Koinos, Peter's vision in Acts chapter 10 were animals. Iyon siya, way apil ang baboy niya kay nanas at atartos. Naman, apil man. Animals previously considered koinos. Common or unclean.
are declared by God clean. So, muna nga, sunod pangutan na. Kauman ka bro ha. Palo pangutan na. Wala kay palo? Sunod pangutan na. Basta ang akong ingon ha, ang akatartos refer to unclean spirits. Mao na diri sa atong referensya. Ayaw ko pangutan sa Acts chapter 10 verse 15 sa akatartos. Kay koinos na. Nga apil ba sa baboy ang koinos? Nga ginluan? Apil. No? They are considered animals unclean and declared by God clean. Okay? Sa ito pa, nigamit-gamit sa terminolohiya na wak mo dapig sa imo ha. Asa diha mabasa sa Greek ha nga ang akatartos nga animal gihinluan. Basta yun. Ayun ang basa-basa komentaryo. Asa diha mabasa sa bersikulo dihan dapita sa pananawon nga ang mananap nga akatartos gihinluan. Okay. Giingan na kanako nga gisundan kanako. Koinos. Ang naa sa imong gisundan ta way akatartos sa ganina ra ko nagsigbalik-balik karon pa siya nakakuha sa kong gi-explain. Walang maminaw lagi ta. Walang sa Acts chapter 10 verse 15, why akatartos dito? Sakto na iyang ingon nga koinos. Ako bitong gisundan. Di ba honest kay ko na ingon nga why akatartos? Nya ang sa man koinos. Koinos refer to unclean animals. Nya kanang baboy unclean dili. Di ba? Nya declared by God. Di ko no baboy. Unsa man ning unclean food ay? Kanang baboy di na unclean. Oh, tubag. Sa atong pagkatermino sa English, unclean. Pero pag gamiton nimo ang Hebrew o Grego, separated na sila. Ang baboy sa Levitico 11 versikulo 11 tami na sa Hebrew. Pag tanaw nimo sa Septuagint version, i-check lang. Akatartos. Sa Leviticus, akatartos na siya. Dili pwede nga ang akatartos, wa pa ko'y nabasahan nga ang akatartos nga animal na hinluan. Never ko. Suway o basa, dili ang kanang word unclean, kanang tanan puro na pwedeng tawgog unclean as general term. Pero bantaye, naay unclean nga dili, naay unclean palalitan ang koinos gamiton ng unclean. Naay unclean nga koinos nga lahi sa unclean sa akatartos. Dapat you have to specify or categorize what is being presented in the text. Hindi kay imong gilargo, unclean man ni, unclean to, pareho ra. Lahi ang pagka-unclean sa, unclean sila. Sa ato nga term, lahi ang pagka-unclean sa koinos kay limpyo nga nahugawan. Ang unclean sa katartos, hugaw nga hugaw gid siya. Dili siya mahugawan kay hugaw gid siya. Sama sa baboy. Ang baboy sa iyang pagkahugaw nga nahugawan siya, walay mabasa. Akatartos adjective ba ya? If you use the word adjective, you have to do not use verb, because that is adjective. You are telling something what is the state of that something. So adjective, akatartos, hugaw. Manang problema niyo kay ang unclean, yes, it is true, unclean pareho ra. Pero pag gamito nimo ang iyang specification o categorization, the unclean nga koinos hinlo na nahugawan. Ang akatar, mao man mabasa, katanawan ko na mabasa, wala pa ako. Ayaw kay kalimot. Nakita ni Pedro ang tanang mananap. Matang. So, it is understood nga ang iyang nakita, clean and unclean animals. Pero pag abot sa ubos, kay giagda man sa pagkaunon, ingon sa, di kumukaon. Kay wala pa ko makakaon o unsang giilang dili wa ba ko kakaon og dili balaan. Koinos. Unsa may dili balaan nga saya nakita. Ang mananap ng gutong hinlo nga nakasagol-sagol sa unclean animals. Nya sunod, koinos kay akatarton or unclean. Pero ang unclean sa akatartos lahi nga naman. Balikon ko, ang unclean sa akatartos nga gigamit sa Levitico nga baboy gyud, ang gingon niya, hugaw ang baboy kay dili muusap sa iyang gikaon. Ang iyang pagkahugaw inherently dala sa iyang pagkasiyaw pagkabuhat. Kaya nga naman,
gisa muusap yang kinaon, ang kanding baboy baka, the ruminant animals, muusap man sa yang kinaon. Kanang word, muusap sa kinaon, natulon na ba, paghuman hingbalik, ikalingaw mag-usap, maunay ruminant animal, maunay muusap sa kinaon. Dili kay inikaw, usap-usapon, dili na mo ipapasabot. Giusap. Gikaon, ang yang gikaon, giusap og otro. Himbalik na gikan sa reticulum, mobalik na diri sa agi sa esophagus, balik sa baba, usapon nag-otro, maunay ruminant animal. Wala man sa baboy, maoy gisulti sa Biblia, hugaw ang baboy kay dili muusap sa iyang kinaon. So inherently unclean. Ayaw, binignit ako pa paminaw, gibinignit yun. Okay. Gi-explain niya, no? Unang isundan na to siya, unsay koinos. Ari na po ta, wa siya mo define sa koinos. No? Kaya masakpan man siya. Muna, koinos, Peters, balik na diri ha. Wa na gi-define. Dito na dyan sa akatartos. No? Na koinos ta. Mo gamit man ni kag ChatGPT, no? Hindi ka mo tuo ini, no? Koinos, Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Say koinos, common or unclean. Nana diri ha. Siya si istorya pero why referensya? Mo na diferensya na to, no? Kamo na lay decide, no? Are declared clean by God. So gi-declare na sa Ginoo. Unang lami kay humba, no? The emphasis is on breaking down. Nga akatartos ganun wa mainlo eh. Kay doon na day bagong meaning ang akatartos sa New Testament. Oftentimes referred to unclean spirits. Na mainluan din ng yawa. Inherently, ang gigamit din intrinsically evil. Oh, intrinsically, meaning very philosophical man na. Intrinsically sa lintungan ay demonyo jud siya. Di jud mahinluan. Kinsa may intrinsically evil. Bisan pa unsa kadautan ang tao dili na siya matawag intrinsically evil. Kay do nagapon ay buuta kaayo. Mo na nga kinsa ray intrinsically evil, gi-refer sa New Testament nga lisod kay term no. Ato balikon. Ikatartos. Unsa ni? Often used for unclean spirits. Sa New Testament na ni. Pero masagol siya sa kainos o sa ikatartos sa Old Testament. Pero oftentimes used to unclean spirits. So masabtan nato si Kristo nganong ang iyang ginluan ang koinos ra. Kay koinos day makaon. Ang akatardos oftenly referred to unclean spirits. So ba nang wa maapil og hinlo, mahinluan ning intrinsically evil. O ato man ang gibasa diri. Ato man ang gi-search jud. Tagsa-tagsa kung sakto ba ang naa siyang explanation. So wa say referensya man kay igsunan, di niya basahon. Inigbasa na sa Greek siya ang referensya. Kining ato di man ta mga Bible scholar. Wala magtuon jud ta. Muna ako bitaw siyang gi sundan jud pag-ayo kay parang di kalusot ba, no? Unsa di ay ang akatartos often considered intrinsically evil, must be purified or removed, always referred to unclean spirit. So klaro kayo, unclean spirit kini mainluan pa na nimo. Mo na nga sakto iyang giingon nga sa Acts chapter 10 verse 15, koinos ang gihinluan. Kaya ang koinos day referring to all unclean food, no? So mo na nga pasensya na ta kay kita mga Katoliko atong dawaton unsay kamatuoran. Dili kay magpili-pili rata. Mo bitaw na nahilom la. Wala mo tindog diri kay ngano man nakabantay na siya sa iyang kakulian. Amen! Atong magpakan ng Ginoo. Wa tay mahimo sa pakigbatok sa kamatuoran kundi sa pakigdapig niini. Basta mo gamit na ginin siya koinos o ikatartos, nakaibaw na ta. Okay? Bago na ng term na to, bahinting. Unang gamita po, nga sakto, dili po ng haum-haum rapot. Namubasa siya, unya, siya na ang referensya. Kita, mubasa ta, with reference yun. Mo na diferensya na to. Okay. Sibat, kuan? Gamay ka, gamay.
Ako lang gamay ang imo gong explanation, koinos nga gamiton og word unclean. It is true. Correct man na siya nga ang koinos tawag unclean, pero lahi ang iyang pagka-unclean kay gikan sa limpyo nga nahugaw. Pagpadagan nimong explain sa koinos unclean, imong isuksok ang baboy. Di man problema, di man masudlan na kay although unclean siya pero clean nga nahugawan. Okay, hugaw man siya, siyempre unclean, pero lahi siya nga pagka-unclean kaysa akatartos. Dili ang problema nimo, ako bitong ang nakita ko ni Pedro, paminaw, ang nakita ni Pedro duha, clean o unclean. Ang unclean pulos akatartos. Ang clean nahugawan koinos. Pero naadiha sa aktual nga nakita ang gisulti ni Kepa ni Pedro. Ang problema diha kay ako nasabdan, naabsan nako ang yang gisulti basta koinos unclean pagkatityon kay suksukan man yang koinos og baboy. Mga tanan ko nimo asa man sa imong referensya nga ang koinos way apil ang baboy. Okay. Ang referensya na ko ha? Ay, dili ha? Bro, ayaw pag-explain, basa ha. Okay. Basahan ako ha? Basahan ako. Una. Di, mabasa ko. Sa Hebrew ani Tami. Una ko basa. Ayaw, una na yung Greek. Reference nito, Hebrew Bible. Akong basahon. Una sa Hebrew, kay dito manigikan sa Hebrew ang istorya sa Levitico 11. Ato makita niron sa Hebrew, Levitico 11. 11 versikulo 7. Nara. Sa Hebrew, ato nang diretsoon sa English. And the swine do and divides the hope it and having cloven hoofs, and yet it is decayed, not thus true, is unclean. Ang unclean dire, pero baboy niya swine, ang baboy tami. Atong basahon sa Greek. Mao lagi, i-check ninyo ang Levitico 11:7, ang Greek diha at akatartos. Kaya nga sige, akong basahon. Na, dili akong basahon sa ato sa tanaon dito kay depende pa akong basahon atong i-search sa nato Greek dili gibasa na kung English at tumoy na kailangan makikipro di magyapon mo ko sa sumi gusto basahon ako sa Hebrew lagi dili ako sa Greek. So klaro ang pangutana ni Padre nga asa mabasa diha sa Greek nga ang baboy way appeal sa koinos. So be responsive Brad Bahinting sa iyang pangutana. Proceed. So balikon ko ang pangutana, asa mabasa sa Grego nga ang baboy dili part sa koinos, kay miingon ba kaganina nga ang koinos is unclean o ang baboy is unclean. So synonymously ni oyon ka na nga ang baboy unclean o ang word nga unclean is koinos. So ang imong tulubagon karon, asa nga ang baboy dili part sa koinos or unclean. Ito ba? Walay bersikulo nakatawa mo unsa man ang walay makabalo walay bersikulo nga moingon nga ang baboy adto sa koinos kaysa akatartos. So, basahon ako ang bersikulo nga mabasa ang baboy nasa Grigo sa Grigo kaiton soeton ote Greek siya. So nya ang sa tumoy ato na lang dito or madali sa tumoy akatartos.
Levitico 11 ang buta kong ipasabot nga dinhi sa akatartos pili ang kung tubag mao ni walay referensya nga sa Bible nga ang baboy koinos apil sa koinos wala akatartos na gid siya ang baboy. So, klaro na ha. Ang imong tubag nga ang baboy walay labot sa koinos. So, wa kay na-prove kay mabay po Piso ni Father nga asa man ang imong proiba sa Grego nga ang baboy part sa koinos. So, klaro na. So, way labot. Okay. Ari na po na, referensya na ako kay samok na sig explain sa personal lang. Okay. Koinos includes pigs. Ako ipangutan na ha. Includes bag pigs. Okay. Ang tubag, paminaw. You are right. In biblical and ritual context, koinos can include pigs. Kung niya itong ipaabot ng basahon, di explain. Kaya mahuman ta ba? Di ita mahuman anang watay referensya. Kay siya ra may referensya siya kung galingon. Ako, dawaton yun ako kung wa pa maparty ang term koinos sa pigs. Apil man, koinos includes pigs. Does koinos includes pigs? Include pigs. You are right. No. I am right. Therefore, Brian Ting is wrong. In biblical, okay ha? Sa Acts chapter 10 verse 15, koinos di ay ang gihinduan. So atong gisakyan siya ha? Kay nanggara naman ni sig gamit og mga Greek term. Nagtuo siya may gani kay nanatay ChatGPT no? Katabang po na to, no? Okay. In biblical, paminusap. Okay. You are right. Okay ha? Nana po kay ChatGPT diha. Kinahanglan ha, di-include ha. Kay kumingon kag koinos is the meaning of koinos is pig. Sayop na. Kay di man pig ang koinos. But it includes the pig, no? Okay, but padayon ta ha? Koinos includes pigs. True contextually. So naa sa referensya. Okay. Considered unclean under Jewish law, categorized with things not fit for sacred use, sometimes described as koinos. Kato ka general term din ng koinos. So apil na niini ang baboy. So ang say tawagan ni, does koinos include pigs? You are right. Okay? So kinahanglan basahon nimo ha sa paday mo. Okay. Ang imo ang koinos na ay baboy. Includes akong basahon diri. Where pig belongs, Levitico 11:7, lexicon by Septuagint version, swine is called akatartos, not koinos. So, pig is never in category of koinos. It is intrinsically unclean by Yahweh's law. So, pig is never in category of koinos. Simple na na. We are talking about, ang atong point, naggamit taron sa koinos nga animal. Na may koinos nga dili animal, we are talking animal koinos. But it is stated, balik ko na ako pagbasa, nala. So, nara, ayos sa pagkakal. Nasa ubos. Sige na sa ako, nagbasa. Bisa magugdo ni mo. Asa ba, mag-away din sa ibabaw. Giingon na ha, mag-away na kisubos, nilusab na po. Nara, balik ko na ako sa iyang where pig belongs. Nalikaw siya, asa man nasakop ang baboy. So, di sa baboy man isyo na to. Sa magaoy. Leviticus 11:7, Septuagint version, swine is called akatartos, not koinos. So, pig is never in the category of koinos. Wala. Kanang imuhang gibasa, kumakaon ang baboy. Mao nang ang baboy ibutang sa koinos aron makakaon. Pero ang kategory sa Israel pag akatartos na diyang baboy, walay baboy sa koinos. Adto ka sa Israel, i-categorize, i-question nita. By table, animals belong to koinos. Di kakabasag baboy dia. Animals belong to akatartos. Baboy apil. Ha? Katawa si Reba. Ha? Salamat bro. So,
ChatGPT to ha. Sa to pa ang akatarton di ay ato ni i-connect para di magkasumpaki. Sa to pa ang akatarton, it refers to pig also, no? And koinos, it includes pig pod. Sa to pa, mo bitaw nang ang pangutana ato i-connect gapon sa Acts chapter 10 verse 14. So duha jud tong gimension ni Pedro. Koinos o akatartos. Sa ato pa, or. Sa ato pa, wala sila kalainan kay orman. No? Ang or gani, bisan asa sa duha. Unclean siya. So ang tupag sa Ginoo, ginluan ng tanan. Sa ato pa, wala po'y problema. No? Ginluan man. No? Muna nga, di ka pong kalusot sa bainting. No? Napadyod lain. Okay. Okay. Duha na niya. Okay. Does koinos belong pigs? Now we need to precise. The Greek word koinos literally common, unclean, profane in the context of the New Testament. So in the context of the New Testament and Jewish law discussion, it is used in contrast with hagios, holy or set apart. In biblical context, particularly in the New Testament. Ano tas New Testament ha? Ito ang sa Old Testament. Sakto man ha. Sa Old Testament, ang sa to, akatartos, gigamit yun na sa baboy. Sakto to yung gingon. So, wala nga, sa old man to. Okay? So, okay. Nasa turupit po. So, in biblical context, particularly in New Testament, Mark chapter 7 verse 19, Acts chapter 10 verse 15 mention certain foods as not koinos, meaning they are no longer considered ceremonially unclean. Kiginluan naman sa Ginoo. Okay? So, does koinos belongs pigs? So yes, according to the Jewish dietary law, pigs were considered koinos, unclean. So koinos, unclean. But in the New Testament, the idea shifts. Sa ito pa doon na development sa idea. So ano na ta din eh? Tuminaw benting, kiwa pa naman develop, hindi mo na. But in the New Testament, the idea shifts. Christ declared all food clean. So pigs cease to be ceremonially koinos for Christians. So dili na siya koinos, dili na siya unclean. So man na siya. So atong i-search ko no ni Bainting be. Kasi Bainting. Koinos, i-search na to. Bainting. I-search niyo koinos. Ako ba saan ganyan ang koinos bitaw ni? Akong i-question si ChatGPT. In the context of Acts 10:15, is pig includes in the koinos? Categorical answer. Ingon siya, categorical answer, no. No ha? Ang pig ba na apil ba ang koinos? Ingon ko, categorical answer ha? Ingon siya, categorical answer, no. In Acts 10:15, the term used is koinos, common profane ceremonially defiled. So, gitudlo dire nga ang pig wala maapil anang koinos sa Acts 10:15. Pero ikaw apil. Di ang problema. Okay. Mohon ko. Di mo kay basa mo ko. Di kalis sa Di lagi wadon. Ikaw jud. Kabasa ra man ako, no? Sa Old Testament, na Leviticus 11:7, Old Testament ang quotation din ni, no? So, muna Sakpan karon. ang itra takutob. Okay. Sakpan karon. So, mo lagi na nga interchangeable sila nga term. Ang koinos, ang kining koinos bro, wala ni apil yung baboy. Para nimo. Para nimo ba? Ang tubag nako dili para nako. Ang wording gediha lagi sa Acts 10:15 ang gihinluan koinos. Nya dito sa ibabaw gimensyon na ang koinos o akatartos sa verse 14. Sa verse 14 gimensyon ang koinos o akatartos. Pag verse 15 sa gihinluan koinos ra ang dimensyon, wala iapil ang akatartos. Very clear.
Kaya nga ang baboy ugaw, imperno yun mo.